Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa tunay na halaga ng mga bagay-bagay sa mundo? Sabi nila, lahat ay may katumbas na presyo. Ang bawat pangarap, bawat tagumpay, bawat luho, lahat ay kayang bilhin ng salapi. Pero paano kung ang pinakamahalagang bagay na hinahanap mo ay isang bagay na hindi kailanman mabibili? Halina't pakinggan natin ang kwento ng ang presyo ng isang pamilya. Ang pangalan ni Bughaw Dalisay ay isang kapangyarihan. Sa siyudad ng Silangan, ang pangalan niya ay katumbas ng takot, respeto, at bilyon-bilyong piso. Mula sa pinakatuktok ng Dalisay Tower, ang buong siyudad ay parang isang laruan lamang sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang opisina niya ay isang kahariang gawa sa salamin at bakal, malamig, at walang bahid ng anumang personal na gamit, maliban sa isang mamahaling pluma na nakapatong sa ibabaw ng kanyang malawak na mesa. Sa screen ng kanyang laptop, 6 na mukha ng mga board members ang nakatingin sa kanya. Bawat isa ay may bahid ng pag-aalala. Pero si Bughaw walang emosyon. Ang mukha niya ay parang isang maskarang hindi matinag. Therefore, the restructuring is non-negotiable. Deklara niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner. 500 employees will be made redundant. It's a necessary sacrifice for efficiency. The market will react positively. But Mr. Dalisay, sabi ng isang matandang lalaki sa screen, these are people, families. Pinutol siya ni Bughaw. They are numbers on a spreadsheet, collateral damage in the pursuit of progress. We are not a charity. Isang click lang sa mouse at nawala na ang 6 na mukha sa screen. Tapos na ang usapan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga gusali at sasakyang parang mga langgam sa ibaba. Ganoon niya tinitingnan ang mundo, mula sa itaas, malayo, walang koneksyon. Sa mundo ni Bughaw Dalisay, ang lahat ay may presyo, ang lahat ay transaksyon, ang emosyon ay isang kahinaan na hindi niya kayang bayaran. Habang ninamnam niya ang katahimikan ng kanyang tagumpay, may narinig siyang mahinang kaluskos. Kumunot ang noo niya. Ang sahig ng kanyang opisina ay napapalibutan ng makapal na carpet para siguraduhing walang ingay na makakagambala sa kanya. Ang mga gwardiya sa lobby ay may mahigpit na utos. Walang sino man ang maaring umakyat sa kanyang palapag nang walang pahintulot. Dahan-dahang bumukas ang mabigat at naglalakihang pinto ng kanyang opisina. Hindi ito binuksan ng may puwersa, kundi dahan-dahan na parang nag-aalangan. Mula sa siwang, isang maliit na ulo ang sumilip. Inis ang unang naramdaman ni Bughaw. Isang paglabag sa kanyang teritoryo. Sino ang nagpabaya? Aabuti na sana niya ang intercom para tawagin ang security nang tuluyan nang pumasok ang pinagmulan ng ingay. Isang batang babae. Hindi siguro siya hihigit sa 5 taong gulang. Nakasuot siya ng simpleng dilaw na bestida na medyo lukot na at may dalang isang maliit na manikang luma. Ang buhok niya ay nakatali sa 2 tirintas na hindi pantay. Naglakad siya papasok sa malawak na opisina. Ang kanyang maliliit na paa ay tila nawawala sa laki at karangyaan ng lugar. Hindi siya natakot. Sa halip, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Tumigil ang bata ilang talampakan mula sa kanyang mesa at tumingala sa kanya. Malaki at bilog ang mga mata nito, puno ng inosenteng kuryosidad. For the first time in a very long time, Bughaw Dalisay was speechless. Nakalimutan niya ang intercom, nakalimutan niya ang galit. Ang tanging nakikita niya ay ang determinadong mukha ng munting bisita. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Tanong niya. Pero ang boses niya ay hindi kasing tigas ng dati. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, itinaas nito ang hawak na alkansya na hugis baboy. Inalog niya ito at narinig ni Bughaw ang mahinang tunog ng ilang barya sa loob. Pagkatapos, sa pinakaseryosong boses na kayang gawin ng isang 5 taong gulang,
Nagtanong ito. Mawalang galang na po, sabi ng bata. Ang boses ay maliit ngunit malinaw. Gusto ko lang po sanang malaman. Magkano po ba ang isang tatay? Ang tanong ay bumagsak sa katahimikan ng opisina na parang isang malaking bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Ang utak ni Bughaw, na sanay magkalkula ng bilyon-bilyong piso, ay biglang nagblangko. Presyo? Halaga? Isang tatay? Ang mga konsepto ay hindi magtugma sa kanyang isipan. Paano mo lalagyan ng presyo ang isang tao? Tinitigan niya ang bata na naghihintay ng sagot. Sa mga mata nito, walang mali siya. Isang purong tanong lamang na nagmula sa isang pusong nangangailangan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Bughaw sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang yelo sa kanyang dugo ay nagsimulang matunaw. Inabot niya ang intercom, pero hindi para tumawag ng security. Pinatay niya ito. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silyang parang trono. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang CEO na kayang magpatumba ng mga kumpanya sa isang salita lang ay natalo ng isang tanong mula sa isang batang may hawak na alkansya. Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, lumakad siya palibot sa kanyang mesa, isang kilos na hindi niya kailanman ginawa para sa sinumang bisita. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Pero imbis na magsalita, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi nakabase sa lohika, hindi sa tubo, kundi sa isang damdaming ngayon niya lang muling naramdaman. Kailangan niyang malaman kung saan nanggaling ang batang ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagtanim ng ganitong tanong sa isipan nito. Tumayo siya, at sa halip na bumalik sa kanyang mesa, naglakad siya patungo sa pinto. Sumenya siya sa bata na sumunod. Walang salita, walang paliwanag. Si Bughaw Dalisay, ang taong hindi kailanman umaalis sa kanyang tore, ay personal na lumabas ng kanyang opisina. Sinusundan ng isang maliit na batang babae na may dalang alkansya at isang tanong na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Para kay Dr. Sinag Mercado, ang pag-asa ay hindi isang konsepto. Ito ay isang trabaho. Ito ang amoy ng alkohol sa kanyang maliit na klinika, ang tunog ng pag-iyak ng sanggol na napatahan, at ang mga ngiti ng pasasalamat mula sa mga nanay sa Baryo Amihan. Ang klinika Pag-asa ay maliit, masikip, at palaging kulang sa pondo. Pero para sa komunidad, ito ay isang santuwaryo. Ayan, tapos na, mahinahong sabi ni Sinag habang tinatanggal ang stethoscope sa tenga niya. Ngumiti siya sa batang lalaki na nakaupo sa examination table na ngayon ay hindi na umiiyak. Wala nang lagnat. Isang malakas na ubot sipon lang ito. Bigyan niyo lang siya nitong gamot 3 beses sa isang araw at siguraduhing uminom ng maraming tubig. Huminga ng maluwag ang ina ng bata. Isang labanderang halatang pagod na mula sa maghapong trabaho. Salamat po, Doktora Sinag. Diyos ko, hindi ko po alam ang gagawin namin kung wala kayo. Walang anuman, Aling Nena, basta't para sa mga bata. Sagot ni Sinag, ang kanyang nangiti ay totoo at nakakahawa. Habang isinusulat niya ang reseta, sumulyap siya sa isang sulok ng klinika kung saan dapat ay naglalaro ang kanyang anak. Ang sulok na yon, na may ilang lumang laruan at libro, ay ang munting mundo ni Hiraya habang nagtatrabaho siya. Pero wala si Hiraya doon. Isang maliit na kaba ang kumurot sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang huwag magpanik. Marahil ay nasa banyo lang ito. Hiraya, anak, tawag niya habang inaabot ang reseta kay Aling Nena. Walang sumagot. Nang makaalis ang kanyang pasyente, mas lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Hiraya, ulit niya, mas malakas na ngayon. Tiningnan niya ang maliit na banyo. Walang tao. Tiningnan niya sa ilalim ng kanyang mesa.
Wala rin. Ang dating masikip na klinika ay biglang naging parang isang malawak at nakakatakot na lugar. Nakita niyo po ba si Hiraya? Tanong niya sa mga pasyenteng naghihintay sa labas. Umiling sila. Ang kaba ay naging isang ganap na takot. Lumabas siya ng klinika. Ang puting doctor's coat niya ay lumilipad sa kanyang likuran. Ang init ng hapon ay tila hindi niya nararamdaman. Hiraya! Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig na. Tumatakbo siya sa pamilyar na mga eskinita ng Baryo Amihan. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat sulok, bawat tindahan, bawat batang naglalaro ay tinitingnan niya. Nagbabaka sakaling makita ang dilaw na bestida ng kanyang anak. Pero wala. Ang isip niya ay napuno ng mga nakakatakot na posibilidad. Paano kung may kumuha sa kanya? Ang syudad ng Silangan ay malapit lang at ang baryo nila ay hindi laging ligtas. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa direksyon ng malaking kalsada kung saan nagsisimula ang teritoryo ng mga naglalakihang gusali. At doon, sa paanan ng pinakamataas at pinakanakakatakot sa lahat, ang Dalisay Tower, nakita niya ang isang pamilyar na dilaw na bestida. Napatigil siya sa pagtakbo at isang malaking hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan. Buhay ang anak niya. Ligtas siya. Ngunit ang ginhawa ay agad na napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng matinding pagdududa. Si Hiraya ay hindi nag-iisa. Nakatayo siya sa tabi ng isang lalaki. Isang lalaking nakasuot ng isang napakamahal na itim na suit. Ang tindig ay matigas at puno ng kapangyarihan. Ang buong itsura ng lalaki ay sumisigaw ng yaman at panganib. Dalawang bagay na pinipilit iwasan ni Sinag sa buong buhay niya. Lumapit si Sinag. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang kanyang katawan ay handa na para protektahan ang kanyang anak. Hiraya, sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Lumingon si Hiraya at ang mukha nito ay nagliwanag. Mama! Tumakbo ito at yumakap sa kanyang mga binti. Pero ang atensyon ni Sinag ay nasa lalaki, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng walang emosyon. Malamig ang mga mata nito, parang mga piraso ng yelo. Sino ka? Agad na tanong ni Sinag. Hinila niya si Hiraya sa kanyang likuran. Anong kailangan mo sa anak ko? Tumaas ang isang kilay ng lalaki na tila hindi sanay na kinakausap ng ganoon. I found her in my office. Simpleng sagot nito. Ang boses ay malalim at kalmado, na lalong nagpainis kay Sinag. Sa opisina mo? Paanong napunta ang anak ko sa opisina mo? Naningkit ang mga mata ni Sinag. May masama ka bang ginawa sa kanya? Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang bahid ng ibang emosyon sa mukha ng lalaki. Pagkagulat at marahil, konting pagkainsulto. Mama, si Tito Bughaw po. Bulong ni Hiraya mula sa kanyang likuran. Tinanong ko lang po siya kung magkano ang isang tatay. Natigilan si Sinag. Ang lahat ng galit niya ay panandaliang nawala, napalitan ng matinding kalungkutan. Tumingin siya kay Hiraya at pagkatapos ay pabalik sa lalaking nagngangalang Bughaw. Ang puso niya ay nadurog sa ideya na ang kanyang anak ay naghahanap ng isang ama sa kung sino-sinong estranghero. Pero ang kalungkutan ay mabilis na binalot muli ng pagdududa. Ang lalaking ito, sa lahat ng tao, ang itsura nito ay parang mas sanay bumili ng mga kumpanya kaysa mag-alaga ng bata. Umalis na kami, sabi ni Sinag. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Hiraya at nagsimulang maglakad palayo. Wait! Napatigil siya sa utos sa kanyang likuran. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang salitang may bigat at kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Bughaw Dalisay ay nakatingin hindi sa kanya, kundi kay Hiraya na nakasilip mula sa likod niya. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin sa kanya. Ang mga mata
ay seryoso at tila may malalim na iniisip. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay may kumpiyansa. Huminto ito sa harap niya at naramdaman ni Sinag ang kanyang sarili na bahagyang umatras. "I have a proposal," sabi ni Bughaw, diretsong nakatingin sa kanyang mga mata. Kumunot ang noo ni Sinag. "Wala akong interes sa anumang proposal mo." Hindi pinansin ni Bughaw ang sinabi niya. Para bang hindi niya ito narinig. "Bigyan mo ako ng 1 buwan." Sabi nito. Ang boses ay mas mahina na ngayon, pero mas matindi. "I'll hire you. Name your price. Be my company doctor." Natawa si Sinag ng mapait. "At bakit ko naman gagawin yun? Para magkaroon ka ng access sa anak ko? Hindi salamat." Tumingin si Bughaw sa kanya at sa isang iglap nakita ni Sinag ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata nito. Isang bakas ng kalungkutan, ng isang malalim na pangungulila. "Hindi," sabi nito, umiling ng bahagya. "Kukunin kitang company doctor. Bibigyan kita ng sahod na hindi mo kailanman tatanggihan." Huminto ito sandali, na parang hirap sabihin ang mga susunod na salita. "Bilang kapalit, pagpapatuloy nito, turuan mo ako kung paano maging isang ama." Natawa si Sinag. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng pagkutya at hindi makapaniwala. "Turuan kang maging ama?" Ulit niya. Tinititigan si Bughaw Dalisay na para bang isa itong alien na bigla na lang bumaba sa lupa. "Ginoo, ang pagiging ama ay hindi isang kurso na kinukuha sa unibersidad at lalong hindi ito isang bagay na binabayaran mo para matutunan." Hindi natinag si Bughaw. Ang mukha niya ay nanatiling seryoso. Lahat ng bagay ay may proseso, lahat ay maaring matutunan, at lahat ay may katumbas na halaga. "Hindi ang anak ko," matigas na sagot ni Sinag. Hindi siya isang business project. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Hiraya. "Pasensya na, pero kailangan na naming umalis." Tinalikuran niya ang lalaki. Hinihila si Hiraya palayo sa Dalisay Tower, palayo sa mundo ng salapi at kapangyarihan na kinamumuhuyan niya. Habang naglalakad sila, narinig niya ang huling sinabi ni Bughaw, mga salitang humabol sa kanya na parang anino. "Pag-isipan mo, doktora, lahat tayo ay may pangangailangan. Baka ang sa akin at ang sayo ay nagkataon lang na magkatugma." Gabi na. Si Hiraya ay mahimbing nang natutulog sa kanilang maliit na kwarto sa itaas ng klinika, yakap-yakap ang luma niyang manika. Si Sinag naman ay nakaupo sa kanilang maliit na lamesa sa kusina, nakatingin sa isang tumpok ng mga papel na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Mga bills, bill ng kuryente, bill ng tubig, mga resibo mula sa supplier ng gamot. At ang pinakamasakit sa lahat, isang opisyal na sulat. Isang notice mula sa kanilang pangunahing supplier ng mga murang gamot. Sinasabi sa sulat na simula sa susunod na buwan, ititigil na nila ang kanilang community discount program dahil ang kumpanya ay sasailalim sa isang corporate acquisition and restructuring. Corporate acquisition, restructuring. Ang mga salitang yon ay parang lason sa pandinig ni Sinag. Ang mga salitang yon ang dahilan kung bakit ang mga pasyente niya sa baryo, amihan, mga bata, mga matatanda, mga buntis, ay posibleng hindi na makabili ng gamot na kailangan nila. Ang mga salitang iyon ang maglalagay sa alanganin sa mismong klinika Pag-asa. Napapikit siya ng mariin. Ang pagiging independent, ang pagiging malakas, ay napakahirap pala, lalo na kapag mag-isa ka lang. "Sinag, gising ka pa?" Pumasok sa kusina ang kanyang matalik na kaibigan at assistant sa klinika, si Lina, na may dalang 2 tasa ng mainit na kape. "Hindi ako makatulog," aminado ni Sinag. Kinuha ang 1 tasa. "Lina, anong gagawin natin kapag nawala ang supply ng gamot natin?" "Hahanap tayo ng paraan. Lagi naman, di ba?" Sabi ni Lina. Umupo sa tapat niya. Pero kahit siya,
Hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang boses. Tinitigan niya si Sinag. May iba pa, ano? Simula kaninang hapon, para kang wala sa sarili. Huminga ng malalim si Sinag bago ikinuwento ang lahat. Ang pagkawala ni Hiraya, ang lalaking si Bughaw Dalisay, at ang kanyang katawa-tawa at nakakainsultong alok. Namilog ang mga mata ni Lina. Ano? At pinag-iisipan mo? Hindi ko pinag-iisipan. Mabilis na depensa ni Sinag. Siyempre hindi. Nakakabaliw ang alok niya pero napayo ko siya. Tinitingnan ang mga bill sa mesa. Pero kailangan ko ng pera, Lina. Para sa klinika. Para kay Hiraya. Gusto kong mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Yung hindi niya kailangang magtanong sa kung sino-sino kung magkano ang isang tatay. Nabasag ang boses niya sa huling mga salita. Pero yung lalaking yun, Sinag, mukha pa lang. Alam mo nang delikado. Giit ni Lina. Parang walang kaluluwa. Alam ko. Mahinang sagot ni Sinag. Pero nakita ko ang mga mata niya kanina. Mayroon doong kalungkutan. Katulad ng sa atin. Kinabukasan gumawa si Sinag ng isang desisyon. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa desperasyon. Tinawagan niya ang numero sa business card na iniwan ni Bughaw sa security guard ng gusali. Nagkita sila sa isang maliit na coffee shop, isang neutral na lugar na pinili ni Sinag. Dumating si Bughaw na nakasuot pa rin ng perpektong plantsadong suit, tila isang isda na naligaw sa tuyong lupa. Si Sinag naman ay simple lang, nakasuot ng maong at t-shirt, pero ang tindig niya ay puno ng determinasyon. Pumapayag ako, sabi niya agad, bago pa man makapag-order si Bughaw. Isang bahagyang pagkagulat ang dumaan sa mga mata ni Bughaw, pero agad itong nawala. Tumango lang siya na parang inaasahan na niya ito. Good. My lawyers will draft the employment contract. Teka, putol ni Sinag. Inilabas niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesa. Nakasulat dito ang sarili niyang mga kondisyon. Hindi ito employment contract. Ito ay isang kasunduan at mayroon akong mga patakaran. Kinuha ni Bughaw ang papel at binasa ito. May kapatakaran para sa pagiging trial tatay. Ito ay isang trabaho, walang personalan. Manda sa handiban ni Masimaw. Ang kaligtasan at kapakanan ni Hiraya ang laging mauuna. 1. Bawal ang mamahaling regalo. Ang oras at atensyon ang dapat ibigay, hindi pera. 1. Susundin mo ang lahat ng aralin na ibibigay ko ng walang tanong. 1. Ako lang ang magpapasya kung kailan magsisimula at magtatapos ang kasunduan na ito. Tinitigan ni Bughaw ang papel ng matagal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag. This is unconventional. Ang alok mo ay unconventional, ganti ni Sinag. Take it or leave it. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tinitigan ni Bughaw ang papel, pagkatapos ay si Sinag. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. I agree to your terms. Kinuha niya ang pluma mula sa kanyang suit at, sa harap ng naguguluhang barista, pinirmahan niya ang papel na may listahan ni Sinag. Inabot niya ito pabalik sa kanya. Nag-aalangan man, pinirmahan din ito ni Sinag. Ang kanilang kontrata, isang piraso ng papel na may sulat kamay sa isang coffee shop, ay opisyal na. Pareho silang nakaramdam ng awkwardness. Dalawang tao mula sa magkaibang mundo na pinagbuklod ng isang imposibleng kasunduan. So, sabi ni Bughaw, ibinabalik ang pluma sa kanyang bulsa na para bang katatapos lang ng isang multi-million peso deal. Ano ang unang aralin? Ngumiti si Sinag sa unang pagkakataon, isang ngangiting may halong panunukso at paghihiganti. Nakita na niya ang perpektong unang pagsubok, isang pagsubok na siguradong magpapahirap sa isang taong tulad niya.
Bukas, 9:00 ng umaga, sa kindergarten ni Hiraya. Sabi niya, tinatago ang nangiti. Storytelling day, ikaw ang magbabasa ng kwento para sa buong klase niya. Nawala ang lahat ng kumpiyansa sa mukha ni Bughaw Dalisay. Ang CEO na kayang takutin ang isang buong boardroom ay biglang namutla. Ang itsura niya ay parang isang taong sinentensyahang harapin ang isang firing squad. Ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata ay totoo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang isang maliit na kislap ng pag-asa. Marahil, sa ilalim ng lahat ng yelong yon, may puso pa ring nagtatago. Pumasok si Bughaw Dalisay sa loob ng kindergarten na parabang isang sundalong humahakbang sa teritoryo ng kaaway. Ang kanyang three-piece suit na Armani ay parang isang baluti. Ngunit sa halip na magbigay ng proteksyon, ito ay lalo lang nagpatingkad kung gaano siya kaiba sa lugar na yon. Ang hangin ay amoy crayons, pandikit at gatas. Ang mga pader ay puno ng mga drawing ng bahaghari at mga bulaklak na hindi pantay ang pagkakakulay. Ang ingay, ang walang tigil na hiyawan at tawanan ng 20 bata ay isang direktang pag-atake sa kanyang tainga na sanay sa marangal na katahimikan ng isang penthouse office. Sa isang sulok, nakita niya si Sinag na nakasandal sa pader. Ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Ang ekspresyon nito ay isang perpektong timpla ng pag-aalinlangan at pag-aaliw na parabang naghihintay itong masaksihan ang isang malaking kapalpakan. At sa gitna ng lahat, si Hiraya ay kumakaway sa kanya. Ang mukha ay nagliliwanag sa purong tuwa. Ipinagmamalaki ang kanyang Tito Bughaw sa kanyang mga kaklase. Ang pakiramdam na ito, ang pagiging sentro ng atensyon sa isang sitwasyong wala siyang anumang kontrol, ay bago at nakakakaba para kay Bughaw. Okay children, magbigay-pugay tayo sa ating special guest storyteller, ang tatay ni Hiraya. Sabi ng guro ng may pilit na ngiti na halatang naiilang din sa itsura ni Bughaw. Umupo si Bughaw sa isang maliit na upuang kahoy na napakababa para sa kanya. Ang mga tuhod niya ay halos abot na sa kanyang dibdib. Inabot sa kanya ng guro ang isang makulay na picture book, ang pamagat, ang 3 munting baboy. Huminga siya ng malalim. Isa itong gawain, isang transaksyon. Kailangan niya lang itong tapusin. Binuksan niya ang libro. Okay, the story begins with 3 protagonists, referred to as little pigs. Panimula niya, ang boses ay formal at parang nasa isang board meeting. Protagonist number 1 opted to construct his domicile using straw. From an investment perspective, this is a flawed strategy. Low capital outlay, but with zero structural integrity and high susceptibility to external market threats. Isang bata ang nagtaas ng kamay. Ano po yung domicile? His house, walang ganang sagot ni Bughaw bago magpatuloy. Protagonist number 2 chose sticks, a marginal improvement in material selection, but still demonstrating a significant lack of foresight and risk assessment. Ang mga bata ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay humihikab, ang guro ay napapakamot na lang sa ulo. Finally, sabi ni Bughaw, na tila nagpepresenta ng isang quarterly report. Protagonist number 3 demonstrated superior business acumen by investing in bricks. This represents a sustainable, long-term infrastructure capable of withstanding hostile takeover attempts, such as the big bad wolf, who can be viewed as an aggressive corporate competitor. Natahimik ang buong klase, hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa sobrang pagkalito. Wala silang naintindihan, nabigo siya. Sa harap ng 20 bata, si Bughaw Dalisay, ang taong hindi kailanman nabigo sa anumang negosyo, ay isang ganap na disaster. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ba ang hiya? Ang pakiramdam ng kahihiyan? Isinara niya ang libro. Ang katahimikan ay nakakabingi. At sa gitna ng katahimikang yon, naramdaman niya ang isang maliit at malambot na kamay
na humawak sa kanyang daliri. Tumingin siya sa ibaba at nakita si Hiraya na nakatayo sa tabi niya, nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nang huhusga. Sa halip, puno ito ng pag-unawa. "Okay lang po, Tito Bughaw," bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Ang mga tatay po, kailangan din mag-aral. Ang mga salitang iyon, simple at sinsero, ay tumama sa puso ni Bughaw na parang isang kidlat. Sa isang iglap, nawala ang kindergarten. Nawala ang mga matang nakatingin. Ang tanging naramdaman niya ay ang init mula sa kamay ni Hiraya na gumagapang sa kanyang buong katawan. Tinutunaw ang mga pader ng yelo na matagal na niyang itinayo. Walang sino man, kahit ang kanyang sariling ama, ang nagsabi sa kanya na okay lang ang magkamali. Automatiko niyang hinigpitan ng hawak sa kamay ng bata. Tumingin siya sa paligid at ang mga mata niya ay nagtama sa mga mata ni Sinag sa kabilang dulo ng silid. Ang ekspresyon ni Sinag ay nagbago na. Wala na ang pagkutya, wala na ang pagdududa. Sa halip, ang nakita niya ay isang bagay na mas komplikado, isang bakas ng pagkagulat, at marahil, isang napakaliit, halos hindi makitang ngiti sa gilid ng mga labi nito. Nakita nito hindi ang CEO, kundi ang lalaking nalilito at nasasaktan. Nakita nito ang kanyang kahinaan at sa halip na gamitin yon laban sa kanya, ang nakita niya sa mga mata nito ay isang kislap ng pagtanggap. Sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Bughaw. Isang pakiramdam na mas matimbang pa sa anumang bilyong pisong deal. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang pamilyar na tunog. Ang vibration ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang tunog ng realidad. Ang tawag mula sa kanyang mundo. Nang may pag-aatubili, binitawan niya ang kamay ni Hiraya at kinuha ang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang executive assistant. Isang senyas lang sa guro. Lumabas siya ng silid-aralan. "Yes?" sagot niya at sa isang iglap, bumalik ang lamig sa kanyang boses. "Sir," sabi ng assistant sa kabilang linya, "nakuha na po natin ang final approval from the board for the acquisition of PharmaCorp. Hinihintay na lang po nila ang go signal nyo para simulan ang final phase of the hostile takeover." Tumingin si Bughaw sa loob ng silid-aralan sa pamamagitan ng maliit na bintana sa pinto. Nakita niya si Sinag na inaayos ang buhok ni Hiraya. PharmaCorp, ang pangunahing supplier ng Klinika Pag-asa. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ngunit iwinaksin niya ito. Ang negosyo ay negosyo. Ang emosyon ay isang kahinaan. "Proceed," utos niya. Ang boses ay matigas at walang anumang bakas ng lalaking kalalabas lang mula sa storytelling session. Walang kompromiso. "I want it done by the end of the week." Ibinaba niya ang tawag at itinago ang telepono. Huminga siya ng malalim, inaayos ang kanyang kurbata at muling isinuot ang kanyang maskara. Ngunit pagtingin niya ulit sa loob, nakita niyang nakatingin si Sinag sa kanya mula sa malayo. Hindi man nito narinig ang usapan, ang mga mata nito ay muling napuno ng pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na linggo, natuklasan ni Sinag na si Bughaw Dalisay ay parang isang komplikadong palaisipan. Mayroong Bughaw na CEO, ang lalaking nakita niya sa kindergarten na kayang mag-utos sa telepono na para bang ang buong mundo ay kanyang pag-aari. Ang boses ay kasing talim ng yelo. Ang Bughaw na yon ay kinatatakutan at kinaiinisan niya. Pero meron ding isang Tito Bughaw, ang estudyante sa kanyang paaralan ng pagiging ama. Ang Bughaw na ito ay mahiyain, palaging nagkakamali, at nakakagulat na kaibig-ibig. Ang kanilang mga aralin ay naging isang regular na bahagi ng kanilang buhay. Ang unang aralin ay ang pagpunta sa parke. Dumating si Bughaw na nakasuot ng mamahaling slacks at leather shoes na para bang dadalo sa isang business meeting. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto,
Hinila siya ni Hiraya papunta sa duyan. Tulak mo po ako, Tito Bughaw. Mas mataas. Sigaw ng bata. Ang tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong palaruan. Sinubukan ni Bughaw, pero ang kanyang pagtulak ay masyadong maingat at kalkulado. Based on my calculation of the pendulum dynamics, pushing any harder might compromise your safety. Mas malakas pa po. Sa huli, sumuko si Bughaw. Itinulak niya ng mas malakas at sa bawat pagtaas ni Hiraya, isang maliit na ngiti ang unti-unting lumilitaw sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, nadulas ang sapatos niya sa maputik na bahagi sa ilalim ng duyan. Nawalan siya ng balanse at bumagsak, ang kanyang mamahaling pantalon ay nabahiran ng putik. Sa halip na magalit, tumingala lang siya mula sa lupa. Ang muka ay puno ng pagkagulat. At si Sinag, na kanina pa nanonood mula sa malayo, ay hindi na napigilan ang sarili. Isang malakas at totoong tawa ang kumawala mula sa kanya. Isang tawa na matagal na niyang hindi naririnig mula sa sarili. Sa halip na mainis, nakitawa na lang din si Bughaw. Ang pangalawang aralin ay pagkain ng ice cream sa isang maruming kariton sa tabi ng kalsada. Pinili agad ni Hiraya ang strawberry. Ngunit si Bughaw ay tinitigan ang mga pagpipilian na para bang ito ay isang stock market chart. Ano po ang pinaka-efficient na flavor? Tanong niya sa sorbetero na nagkamot lang ng ulo. Sa huli, pinili na lang siya ni Sinag ng keso. At habang pinapanood niya si Bughaw na dahan-dahang tinikman ng ice cream, ang kanyang unang street food, nakita ni Sinag ang isang ekspresyon ng purong simpleng kasiyahan sa kanyang mukha. Isang nangiting hindi nabibili ng pera. Dahan-dahan, ang mga pader na itinayo ni Sinag sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang bumaba. Nakikita niya kung paano tinitingnan ni Hiraya si Bughaw na may paghanga at pagmamahal. At nakikita niya kung paano, sa kabila ng pagiging awkward, ay sinusubukan talaga ni Bughaw para kay Hiraya. Isang gabi, pagkatapos nilang turuan si Hiraya na magbisikleta sa plaza at pagkatapos niyang patulugin ang pagod na bata, naabutan niya si Bughaw sa kanilang maliit na balkonahe, tahimik na nakatingin sa mga bituin. Salamat sa araw na ito, sabi ni Sinag, tumabi sa kanya. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Bughaw, hindi pa rin inaalis ang tingin sa langit. Wala sa mga business books ko ang nagturo kung paano maglagay ng band-aid sa gasgas na tuhod. Ngumiti si Sinag. Parte yan ng pagiging magulang. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, nagsalita si Bughaw. Ang boses ay mas mahina kaysa sa dati. Ang tatay ko, hindi niya ako tinulak sa duyan. Palagi niyang sinasabi na ang paglalaro ay pag-aaksaya ng oras na dapat ay ginugugol sa pag-aaral. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang maskara ng CEO ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay ang batang si Bughaw, isang batang malungkot na naghahanap ng atensyon mula sa isang amang abala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang isang malakas na bugso ng awa at pag-unawa. Ang lalaking ito ay hindi ipinanganak na malamig. Ginawa siyang malamig ng kanyang nakaraan. Hindi pa huli ang lahat para matutunan ang mga bagay na yon. Mahinang sabi ni Sinag. Tumingin si Bughaw sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata nila ay nagtagpo. Mayroong isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Isang bagay na bago. Isang bagay na pareho nilang hindi inaasahan. Ang pag-asa ay nagsimulang mamuo sa puso ni Sinag. Marahil posible pala. Ngunit ang pag-asa ay marupok. Kinabukasan, habang nasa klinika siya, tumawag si Lina na may dalang masamang balita. Sinag, natanggap ko na ang email. Sabi ni Lina sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kumpirmado na. Ang Pharmacorp, ang supplier natin, ay tuluyan ng nabili ng isang malaking investment firm. Simula sa susunod na linggo, lahat ng community programs nila, kasama na ang sa atin, ay kanselado na.
Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Sinag. Ano? Sino? Sinong investment firm? Hindi nila sinabi. Isang holding company lang daw. Sinag, paano na tayo? Bago pa man makasagot si Sinag, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likuran niya. Si Bughaw, kararating lang para sa kanilang susunod na aralin. Ngunit bago pa man niya ito mabati, nagring ang telepono nito. Sumenyas ito sa kanya na sagutin lang niya saglit at tumalikod. Narinig ni Sinag ang pagbabago sa boses nito. Mula sa malumanay na tono kanina, ito ay naging matigas, malamig, at puno ng awtoridad. Yes? I don't care about their excuses. Narinig niyang sabi ni Bughaw, ang bawat salita ay parang isang latigo. That's not my problem. I want the full integration of PharmaCorp into our assets by Monday. No delays, just get it done. Nanigas si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang tainga at dumiretso sa kanyang puso na parang mga piraso ng yelo. PharmaCorp, ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang lumingon. Tinitingnan ang likod ng lalaking unti-unti na niyang pinagkakatiwalaan, ang lalaking katabi niya lang kagabi, habang nagkukwento tungkol sa mga bituin. Ang lalaking nagpatawa sa kanya. Ang lalaki na, sa isang iglap, ay naging ang pinakamasama niyang bangungot. May problema ba? Ang boses ni Bughaw ay bumalik na sa dati nitong kalmado at bahagyang malambot na tono nang ibaba niya ang telepono at humarap kay Sinag. Ngunit para kay Sinag, ang boses na yon ay isa ng kasinungalingan. Ang tunog niyon ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa nabasag na niyang tiwala. Pinilit ni Sinag na kontrolin ang kanyang paghinga. Pinilit niyang ngumiti. Wala naman, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Masama lang ang pakiramdam ko. Siguro, ipagpaliban muna natin ang aralin ng ngayon. Pwede ba? Isang bahid ng pag-aalala ang dumaan sa mga mata ni Bughaw. Sige, gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi. Hindi, kaya ko na. Mabilis niyang sagot, halos itulak niya ito palabas ng klinika. Magpapahinga lang ako. Tatawagan na lang kita. Nang sa wakas ay umalis na si Bughaw, isinara ni Sinag ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Ang mga tuhod niya ay nanghihina. Ang puso niya ay parang pinipiga. PharmaCorp. Hindi yun maaaring maging isang pagkakataon lamang. Hindi pwede. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan sinabi niya kay Lina na kailangan niyang umalis para sa isang personal na emergency. Nagpunta siya sa Dalisay Tower. Hindi bilang empleyado, hindi bilang guro ni Bughaw, kundi bilang isang espiya sa sarili niyang buhay. Dahil sa kasunduan nila, mayroon siyang access card sa gusali at sa isang maliit na temporary office na inihanda para sa kanya bilang company doctor. Hindi niya kailanman ginamit ang opisina. Hanggang ngayon, nang makapasok siya, ang pakiramdam ay para siyang lumulunok ng bubog. Ang karangyaan ng lugar ay isang insulto sa kahirapan ng Baryo Amihan. Umupo siya sa harap ng computer na nakalaan para sa kanya at nagsimulang mag-type. Dalisay Group of Companies, PharmaCorp, acquisition, ang mga resulta ay lumabas agad. Ngunit karamihan ay mga business news articles na walang detalye. Kailangan niya ng mas malalim na impormasyon. Bilang empleyado, may access siya sa internal network ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-login siya. Naghahanap siya. Nag-click sa mga folder na may mga pangalang Mergers and Acquisitions, Project Nightingale, Corporate Restructuring. Ang bawat pag-click ay parang isang hakbang papalapit sa isang bangin. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang folder na may pangalang PharmaCorp Integration Plan. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento. Mga spreadsheets na puno ng numero, mga PowerPoint presentations, mga email threads. At ang lahat ng ito ay nagsasabi ng iisang kwento. Isang kwentong brutal at walang awa. Ang pagbili sa PharmaCorp
ay hindi lang isang simpleng business deal. Ito ay isang hostile takeover na plinano ni Bughaw ng maraming buwan. Ang layunin, durugin ang kompetisyon, kontrolin ang market, at itaas ang presyo ng mga gamot para sa mas malaking kita. At naroon, sa isang slide na may titulong Phase 3, Streamlining and Redundancy, nakita niya ang isang bullet point na halos magpasuka sa kanya. Terminate all non-profitable community outreach programs and provincial subsidies. Sa ilalim noon ay isang listahan, at sa listahang iyon, nakita niya ang pangalan ng kanilang maliit na klinika. Klinika Pag-asa, Baryo Amihan. Para sa kanila, hindi ito isang komunidad. Isa lamang itong numero na kailangang burahin para tumaas ang kanilang kita. Napahawak si Sinag sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ang lahat ng mga alaala ng nakaraang mga linggo ay bumalik sa kanya na parang isang bagyo. Ang pagbagsak ni Bughaw sa putik, ang kanyang ngiti habang kumakain ng ice cream, ang kanyang malungkot na mga mata sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang paghawak niya sa kamay ni Hiraya. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Isang palabas? Isa lang ba siyang kasangkapan para makuha ang tiwala ng komunidad? Isang paraan para magmukha siyang mabuti habang sa likod niya ay sinisira niya ang lahat ng pinahahalagahan nito. Ang pag-aaral niyang maging ama, isa lang bang paraan para matutunan kung paano manipulahin ang damdamin ng mga tao? Ang sakit ay napakalalim. Mas malalim pa sa sakit na naramdaman niya noong iwanan siya ni Marco. Dahil noon, galit lang ang naramdaman niya. Ngayon, ang nararamdaman niya ay pagtataksil sa pinakamasakit na paraan. Dahil sa pagkakataong ito, nagsimula na siyang umasa. Nagsimula na siyang maniwala. Tumayo siya, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at luha. Hindi siya iiyak dito, hindi sa teritoryo ng kaaway. Nagprint siya ng ilang pahina, ang mga pinakamatibay na ebidensya. Ang slide tungkol sa pag-terminate ng mga programa. Ang email kung saan inuutos ni Bughaw na bilisan ang proseso. Hawak ang mga papel na parang mga sandata. Lumabas siya ng opisina at naglakad papunta sa elevator na patungo sa penthouse. Hindi siya natatakot. Wala na siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na pagnanais na makita ang mukha ng lalaking nanloko sa kanya. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ng malakas ang malaking pinto ng opisina ni Bughaw. Nandoon siya, nakaupo sa likod ng kanyang mesa, ang perpektong imahe ng kapangyarihan. Tumingala siya, nagulat sa bigla niyang pagpasok. Sinag, anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot si Sinag. Naglakad siya papunta sa mesa nito at sa isang marahas na galaw, inihagis niya ang mga papel sa makintab na kahoy. Kumalat ang mga ito sa harap niya. Lahat ng ito, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Ang bawat salita ay parang isang patalim. Kinuha ni Bughaw ang isang papel, tiningnan ito, at ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Ang pagpunta mo sa parke, ang pagkain ng ice cream, ang lahat ng aralin. Tumingin si Sinag sa kanyang mga mata. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. Sabihin mo sa akin, Bughaw, ang pagpapanggap mo bilang isang ama, parte rin ba yan ng business plan mo? Ang mga salita ni Sinag ay tumama kay Bughaw na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng kulay sa mundo ay tila nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Sinag, mga matang dati nakita niyang may kislap ng pag-asa, ngiti at pagtanggap. Ngunit ngayon ay puno ng nag-aapoy na galit at basag na tiwala. Parte rin ba yan ng business plan mo? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang mamahaling opisina. Isang akusasyon na napakabigat at napakasakit. Napatayo siya,
Ang mga kamay ay nakapatong sa mesa, nanginginig ng bahagya. Hindi ito dapat mangyari. Hindi sa ganitong paraan. Sinag, let me explain, sabi niya. Ang boses ay nagmamadali. Hindi yan ganoon kasimple. Hindi simple. Tumawa si Sinag ng mapait. Itinuturo ang mga papel na nakakalat sa mesa. Napakasimple, bughaw. Nakasulat lahat dito. Termination, redundancy, profit. Ang mga salitang alam na alam mo. Ang mga buhay ng mga tao sa komunidad ko. Ang kalusugan ng mga bata sa klinika ko. Para sa'yo, mga numero lang sa isang spreadsheet. That's business. Depensa niya. At sa sandaling lumabas ang mga salitang yon sa bibig niya, alam niyang nagkamali siya. Ang mga salitang yon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Business? Umiling si Sinag. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ganoon ba talaga ang tingin mo sa mundo? Isang malaking negosyo? Ang pagtitiwala ko, negosyo rin ba? Ang pagmamahal ng anak ko, negosyo rin ba para sa'yo? Hindi. Siyempre hindi. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang pagkataranta ay nagiging depensa. Ang PharmaCorp deal, matagal na itong plano bago pa kita makilala. Bago pa si Hiraya, mas masakit pa yan, bughaw. Putol ni Sinag. Ibig sabihin, habang tinuturuan mo ang sarili mo na maging ama, sa harap namin, sa likod namin, itinutuloy mo ang plano mong sirain ang lahat ng meron kami. Kasinungalingan ng lahat. Bawat ngiti mo, bawat tawa, bawat sandaling hinawakan mo ang kamay ng anak ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Nahihirapan siyang huminga. Ang dalawang mundo niya, ang malamig at kalkuladong mundo ng Dalisay Group at ang munti at mainit na mundong sinimulan niyang buuin kasama sina Sinag at Hiraya, ay marahas na nagbabanggaan at siya ay nasa gitna, dinudurog. Sinubukan niyang ipaliwanag gamit ang tanging lengguwaheng alam niya, ang lohika. Sinag, pakinggan mo ako. Ang pag-terminate sa mga community programs ay standard procedure. It's not personal. It's about maximizing shareholder value. Kapag natapos na ang lahat, I could have helped you. I could have given you a new clinic, a better one. Binili mo na sana ang tiwala ko. Ganoon ba? Sabi ni Sinag, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Hindi mo pa rin naiintindihan, ano? May mga bagay sa mundong ito na hindi nabibili ng pera mo. Bughaw Dalisay. Sa sobrang sakit at pagkalito, isang boses mula sa kanyang nakaraan ang biglang nagsalita, gamit ang kanyang bibig, ang boses ng kanyang ama, ang boses na nagturo sa kanya kung paano magtayo ng mga pader. Ang emosyon ay walang lugar sa negosyo, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malamig at walang pakiramdam. Isang mekanismo ng pagtatanggol laban sa sakit na nararamdaman niya. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Sinag na namatay. Napalitan ito ng isang malamig at basag na katotohanan. Para sa kanya, ang mga salitang iyon pampun, ang huling pako sa ataol. Tama ka, sabi ni Sinag, ang boses ay walang laman. At ang puso ko ay walang lugar sa buhay mo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang galit ay nawala. Napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Tapos na tayo, bughay. Ang kasunduan natin, tapos na. Lumayo ka sa amin. Lumayo ka sa anak ko. Ang bawat salita ay isang hatol ng kamatayan sa munting kaligayahang natagpuan niya. Napanood niya lang siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo ay parang 1 kilometro ang distansya. Ang puso niya ay sumisigaw, napigilan siya, na lumuhod at magmakaawa. Ngunit ang katawan niya ay hindi gumagalaw, paralisado ng pride at ng mga multo ng kanyang nakaraan. Nang nasa may pinto na si Sinag, handa nang umalis sa buhay niya magpakailanman. Biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Isang lalaki ang pumasok.
Isang lalaking may itsurang pamilyar, may ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Sinag, pagkatapos ay sa umiiyak na si Hiraya na sumunod pala sa kanyang ina. Sinag, ikaw nga, sabi ng lalaki. Ang boses ay mabilis na naging malambing. Pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta sa bata. At ikaw? Ikaw siguro si Hiraya. Ang laki mo na. Nanigas si Sinag. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Marco? Lumingon ang lalaki. Si Marco. At ang tingin nito ay napunta kay Bughaw. Sinuri nito ang karangyaan ng opisina. Ang mamahaling kasuotan ni Bughaw. At isang kalkuladong nangiti ang lumitaw sa mukha nito. Ang nangiti ng isang buwitre na nakakita ng pagkakataon. Lumapit ito kay Hiraya na nagtatago na ngayon sa likod ni Sinag. Huwag kang matakot, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pekeng pagmamahal. Ako ito, ang tunay mong ama. Ang pangalang Marco ay parang isang lason na matagal nang inilibing ni Sinag sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Ngunit sa pagkarinig niya dito, ang lason ay muling gumapang sa kanyang buong sistema. Pinaparalisa ang kanyang katawan, ninanakaw ang hangin mula sa kanyang mga baga. Ang lalaking ito, ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay na pag-ibig, at pagkatapos ay naglahong parang bula noong malaman nitong nagdadalang tao siya. Ang dahilan ng kanyang mga puyat na gabi, ng kanyang mga luhang walang katapusan, ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nandito siya, nakatayo sa opisina ni Bughaw, na para bang may karapatan siyang mapunta dito. Anong ginagawa mo dito? Ang tanging salitang nagawa ni Sinag na sabihin, ang boses ay mahina at puno ng galit na 6 na taon niyang kinimkim. Ngumiti si Marco, isang nangiting nakakainsulto sa kabila ng pagiging malambing. Narinig ko ang mga balita na nandito ka raw sa syudad. 6 na taon, Sinag. 6 na taon kitang hinanap. Isang kasinungalingan. Alam ni Sinag na isa itong kasinungalingan. Kung gusto siyang hanapin ni Marco, matagal na sana nitong ginawa. Ang mga mata ni Marco ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa paligid, sa mamahaling kasangkapan, sa malawak na bintanang tanaw ang buong syudad. At higit sa lahat, kay Bughaw Dalisay na tahimik na nakatayo sa likod ng mesa, ang mukha ay isang maskara ng pagkalito at lumalaking pagdududa. Nakita ni Marco ang pera at sa isang iglap, naintindihan ni Sinag ang lahat. Hiraya anak, sabi ni Marco. Lumuluhod para magpantay sila ng bata. Halika sa akin. Ako ang papa mo. Pero si Hiraya, na naramdaman ng takot at galit mula sa kanyang ina, ay lalong nagtago. At sa isang kilos na dumurog sa puso ni Sinag at nagpagulat sa lahat, hindi siya nagtago sa likod niya. Umatras siya at nagtago sa likod ng mga binti ni Bughaw. Ang maliliit niyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa mamahaling pantalon ng lalaking ilang minuto lang ang nakalipas, ay itinuturing ni Sinag na kaaway. Natigilan si Marco. Ang nangiti sa kanyang mukha ay bahagyang nawala. Tumingin siya kay Bughaw. Ang mga mata ay naniningkit na ngayon. Naramdaman ni Bughaw ang pagkapit ni Hiraya. Tumingin siya sa ibaba, sa tuktok ng ulo ng bata, at isang emosyong hindi niya pa kailanman naramdaman ang bumalot sa kanya. Isang mabangis na proteksyon. Tumingin siya kay Marco, at sa unang pagkakataon, ang dalawang lalaki ay nagtama ng tingin, hindi bilang mga business competitors, kundi bilang dalawang nilalang na nasa magkabilang panig ng isang digmaan para sa isang pamilya. Huwag mong hahawakan ang anak ko, sabi ni Sinag. Ang boses ay matigas na ngayon, puno ng kapangyarihan ng isang ina. Hinila niya si Hiraya mula sa likod ni Bughaw at niyakap ito ng mahigpit. Wala kang karapatan dito, Marco. Wala kang karapatan sa kanya. Nagkakamali ka, Sinag, sabi ni Marco. Tumatayo na. Ang pagiging malambing ay nawala.
napalitan ng isang mapanganib na kalmaduhan. Dugo ko siya. Anak ko siya. May karapatan ako. Marahil ay panahon na para bawiin ko ang mga nawalang taon. Marahil ay mas mabuti para sa kanya na lumaki sa isang tunay na ama. Ang huling mga salita ay patama kay Bughaw. Umalis ka, sabi ni Sinag. Ang bawat salita ay isang utos. Mag-uusap pa tayo, Sinag, sabi ni Marco, naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya at ngumiti. Mag-uusap tayong lahat. At pagkatapos ay nawala na siya. Ang katahimikan na naiwan sa opisina ay mas mabigat pa kaysa sa sigawan kanina. Ang problema ni Sinag kay Bughaw ay tila naging maliit kumpara sa dambuhalang problemang kararating lang. Sinag! Nagsimulang magsalita si Bughaw. Huwag! Putol niya. Hindi tumitingin dito. Huwag kang magsalita. Tapos na tayo. Problema ko ito. Ako ang aayos nito. Binuhat niya si Hiraya na umiiyak na ngayon ng tahimik. Naglakad siya palabas ng opisina, nilagpasan si Bughaw na para bang hindi ito umiiral. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo ay isang pagpapatunay sa sarili na kaya niyang mag-isa, na palagi naman siyang mag-isa. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, habang sinusubukan niyang ibalik sa normal ang lahat, sa Klinika Pag-asa isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang makapal na brown envelope na may selyo mula sa isang law firm. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan niya ito. Sa loob ay mga opisyal na dokumento, puno ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ang ibig sabihin ay malinaw na malinaw. Petition for full and sole custody of the minor, Hiraya Mercado. At sa ilalim ng lahat ng iyon, sa linya para sa pangalan ng petitioner, ay ang pangalang kinasusuklaman niya, ang pangalan ng kanyang bangungot, Marco Soler. Nabitiwan ni Sinag ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa sahig ng kanyang klinika na parang mga piraso ng kanyang basag na mundo. Hindi lang siya binabalikan ni Marco. Gusto niyang kunin ang kanyang anak. Ang opisina ni Bughaw Dalisay ay muling naging isang kaharian ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kapangyarihan at kontrol. Ito ay ang katahimikan ng kawalan. Isang malamig at malawak na espasyo na sumasalamin sa nararamdaman niyang pag-iisa. Ilang araw na ang lumipas mula noong umalis si Sinag. Ilang araw na siyang nakatitig sa teleponong hindi tumutunog. Ilang araw na siyang nakatingin sa labas ng bintana, ngunit hindi na niya nakikita ang syudad bilang isang laruan. Ang nakikita niya lang ay ang distansya, ang napakalaking distansya sa pagitan ng kanyang tore at ng maliit na klinika sa Baryo Amihan. Ang bawat sulok ng opisina ay may alaala. Sa tabi ng pinto, doon unang sumilip si Hiraya. Sa harap ng kanyang mesa, doon ito nagtanong kung magkano ang isang tatay. At sa mismong kinatatayuan niya, doon siya tinalikuran ni Sinag, dala-dala ang puso niyang hindi niya alam na hawak na pala nito. Nawala ang lahat. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang tawa ni Hiraya, ang ngiti ni Sinag, ang init sa kanyang puso na ngayon niya lang naramdaman. Ang lahat ay naging abo. Sinunog ng apoy na siya mismo ang nagsimula. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga dokumento ng negosyo, ay nakapatong ang isang bagay na hindi nabibilang doon. Isang maliit at kupas na litrato. Kinuha niya ito nang palihim noong nasa parke sila. Isang candid shot nilang tatlo. Si Hiraya ay nasa duyan tumatawa. Si Sinag ay nakatingin dito. Ang mukha ay puno ng purong pagmamahal. At siya, nasa likod, nakatingin sa kanilang dalawa na may isang maliit at totoong nangiti. Isang pamilya. Kahit sa isang sandali lang, naramdaman niyang bahagi siya ng isang pamilya. At ngayon, nawala na iyon. Tumunog ang kanyang telepono. Hindi ang personal phone din niya kundi ang intercom sa kanyang mesa. Ang boses ng kanyang abogado. Mr. Dalisay, sabi ng abogado,
I have an update regarding Miss Mercado's situation. Umupo ng tuwid si Bughaw. Pagkatapos ng insidente, inutusan niya ang kanyang legal team na imbestigahan si Marco Soler at bantayan ang sitwasyon ni Sinag nang hindi nito nalalaman. What is it? Mr. Soler has formally filed for sole custody. At sa mata ng batas, Mr. Dalisay, he has a significant advantage. He is the biological father. Maliban na lang kung mapapatunayan ni Miss Mercado na he is an unfit parent, the court will likely favor him. Parang isang suntok ang balita. He is an unfit parent. Inabando na niya ang bata. 6 na taon na ang nakalipas, sagot ng abogado. He can argue na nagbago na siya, that he was young and foolish and now he wants to make amends. It will be her word against his. At base sa aming investigasyon, si Mr. Soler ay baon sa utang. Desperado siya. Gagawin niya ang lahat. Ibinaba ni Bughaw ang telepono. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay halos magpasuka sa kakanya. Siya si Bughaw Dalisay na kayang kontrolin ang merkado ay walang magawa para protektahan ang batang nagtago sa kanyang likuran. Parang hindi pa sapat. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok ang ilang miyembro ng Board of Directors. Ang mga mukha ay seryoso. Bughaw, sabi ng pinakamatanda sa kanila. We need to talk about the PharmaCorp deal. May mga bulong-bulungan na nag-aalangan ka. The market is getting nervous. The investors are waiting. Kailangan mo nang tapusin ito. Sign the final papers. Lahat ay bumabagsak sa kanya ng sabay-sabay. Sa isang banda, ang deal na sisira sa komunidad ni Sinag, ngunit magpapatibay sa kanyang imperyo. Sa kabilang banda, ang legal na laban na maaaring kunin si Hiraya mula kay Sinag magpakailanman. Nakatayo siya sa isang sangang daan. Ang isang landas ay patungo sa mas malaking kapangyarihan at mas malalim na kalungkutan. Ang isa naman ay, hindi niya alam, puno ng kawalan ng katiyakan, puno ng sakripisyo. Tumingin siyang muli sa litrato sa kanyang mesa. Ang nangiti ni Sinag, ang tawa ni Hiraya, ang sarili niyang nangiti, isang nangiting matagal na niyang kinalimutan. Ano ang halaga ng isang imperyo kung nag-iisa ka sa iyong trono? Humarap siya sa mga board members. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Bigyan niyo ako ng oras hanggang bukas. Pagkaalis nila, umupo siyang muli sa kanyang silya. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang opisina, natanging kung ang mga ilaw ng syudad sa labas ang nagsisilbing liwanag. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinitigan niya ang pangalan ni Sinag sa kanyang contacts, pero alam niyang hindi siya sasagutin nito. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang executive assistant. Yes, sir? Huminga ng malalim si Bughaw. Ang desisyon ay ginawa na. Ang landas ay pinili na. Gusto kong magpatawag ka ng isang emergency press conference bukas ng umaga. Utos niya, ang boses ay matatag at pinal. At ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa pag-atras sa PharmaCorp deal. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagkagulat ng kanyang assistant. Ngunit para kay Bughaw, ang naramdaman niya ay hindi pagkatalo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga puso ay sinusuri at ang mga buhay ay hinuhusgahan. Para kay Sinag, ang bawat segundo sa loob ay isang uri ng pagpapahirap. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang pro bono na abogado. Ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Marco kasama ang kanyang magaling na abogado. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa na parabang sigurado na sa kanyang panalo. Ang abogado ni Marco ay magaling. Pinipinta niya si Marco bilang isang ama na nagsisisi, isang taong nagkamali noong kabataan, ngunit ngayon ay handa ng ituwid ang lahat. Pinalabas niya si Sinag bilang isang ina
na pinagkakaitan ang anak ng karapatan nitong makilala ang sariling ama. Ang kliyente ko ay handang ibigay ang lahat para kay Hiraya, sabi ng abogado ni Marco. Isang stabilidad na hindi maibibigay ni Miss Mercado, isang buong pamilya, isang magandang kinabukasan. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Gustong sumigaw ni Sinag, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pagkatapos, tinawag ang kanilang unang testigo. Nagulat si Sinag nang makita kung sino ang pumasok. Si Bughaw Dalisay. Pumasok siya sa courtroom, hindi bilang isang makapangyarihang CEO, kundi bilang isang ordinaryong tao. Ang kanyang kasuotan ay simple lang. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang direksyon, kay Sinag. Umupo siya sa witness stand. Nanumpa siyang magsasabi ng katotohanan. Mr. Dalisay, nagsimula ang abogado ni Marco. Totoo ba na mayroon kayong kasunduan ni Miss Mercado? Isang kasunduan kung saan binabayaran niyo siya para magpanggap bilang isang ama sa kanyang anak? Ang tanong ay malisyoso. Idinisenyo para sirain ang kredibilidad nilang dalawa. Ang buong courtroom ay nagbulungan. Tumingin si Sinag kay Bughaw. Ang puso ay puno ng kaba. Huminga ng malalim si Bughaw. Hindi po yan totoo. Sagot niya, ang boses ay kalmado at matatag. Ang totoo po, ako ang nagbayad kay Dr. Mercado para sa kanyang professional services. Ngunit ako po ang estudyante. Siya at ang kanyang anak ang mga naging guru ko. Nagpatuloy ang abogado ni Marco, ngunit bawat tanong ay sinasagot ni Bughaw ng may dignidad. Pagkatapos, oras na para sa abogado ni Sinag na magtanong. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumingin si Bughaw ng diretso sa hukom. Your Honor, may I request to make a statement? Isang bagay na may direktang kinalaman sa kasong ito. Pumayag ang hukom. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan kailangan niyang isuko ang lahat ng itinayo niya para sa isang bagay na mas mahalaga. Tumingin siya kay Sinag, isang tahimik na paghingi ng tawad at isang pangako. Kaninang umaga lang po, panimula niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nagpatawag ako ng isang press conference at sa press conference na yon, inanunsyo ko na ang Dalisay Group of Companies ay opisyal ng umaatras mula sa aming planong bilhin ang PharmaCorp. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa courtroom. Nakita ni Bughaw ang gulat sa mukha ni Sinag, ang pagkalito sa mukha ng abogado ni Marco. Ang desisyon na ito ay magdudulot ng bilyon-bilyong pisong pagkalugi sa aking kumpanya. Pagpapatuloy niya, ang aming mga stockholder ay galit. Ang market ay babagsak. Ngunit ginawa ko ang desisyong ito dahil sa isang dahilan. Tumingin siya kay Sinag. Ginawa ko ito dahil natutunan ko mula kay Dr. Mercado na may mga bagay na hindi dapat tinatapatan ng presyo. Natutunan ko na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa stock market, kundi sa mga ngiti ng isang bata. Ang aking business plan ay mali at itinatama ko ito ngayon kahit anong kapalit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Marco. At meron pa po akong isang bagay na gustong sabihin. Sumenya siya sa kanyang abogado na nag-abot ng isang folder sa clerk of court. Ang mga dokumentong yan ay magpapatunay na si Mr. Marco Soler ay hindi bumalik dahil sa pagmamahal sa kanyang anak. Siya ay bumalik dahil baon siya sa utang sa mga mapanganib na tao. Ang tanging motibo niya sa pagkuha kay Hiraya ay para gamitin ang bata upang mangikil ng pera. Mula sa akin. Ang kulay sa mukha ni Marco ay biglang nawala. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Hindi ko po hinihiling sa inyo na ibigay sa akin ang kustodya, sabi ni Bughaw, bumaling muli sa hukom. Dahil ang pagiging ama ay hindi isang karapatan. Ito ay isang pribilehiyong kailangang pagtrabahuhan araw-araw.
Tumingin siyang muli kay Sinag. Ang puso niya ay nasa kanyang mga mata. Ginawa ko ang lahat ng ito hindi para bilhin ang kanilang pagtingin. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. Dahil may mga bagay sa mundo na hindi talaga ipinagbibili. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag ng hukom si Hiraya sa kanyang chambers kasama ang isang social worker. Pagbalik nila, ang mukha ng hukom ay malumanay. I have spoken to the child, sabi ng hukom. When I asked her who her father is, she said something very profound. Tumingin ang hukom sa kanilang lahat. Sabi niya, ang tatay ko po ay hindi yung umalis. Ang tatay ko po ay yung nagstay. Sa sandaling iyon, alam na ng lahat ang magiging desisyon. The court finds that it is in the best and paramount interest of the child, Hiraya Mercado, to remain in the sole custody of her mother, Dr. Sinag Mercado. Gumuho ang mundo ni Marco. Ngunit para kina Sinag at Bughaw, isang bagong mundo ang nagsisimula pa lang. Bumaba si Bughaw mula sa witness stand. Habang naglalakad siya, ang tanging nakikita niya ay si Sinag. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti ito sa kakanya. Isang ngiting puno ng pasasalamat, pagpapatawad, at marahil, isang bagong simula. Ang hukom ay nagtap ng kanyang gavel, ngunit ang tunog niyon ay hindi na narinig ni Bughaw. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso, isang pusong natutong tumibok muli para sa iba. Nang ihampas ng hukom ang kanyang gavel, ang tunog niyon ay parang isang musika sa pandinig ni Sinag, isang musika ng kalayaan, ng katarungan, at ng kapayapaan. Tapos na. Ang bangungot ay tapos na. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang abogado. Ang mga luha ng pasasalamat ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Si Marco Soler ay mabilis na lumabas ng courtroom, ang mukha ay balot ng pagkatalo at galit. Hindi na siya lumingon pa. Isa na lamang siyang multo mula sa nakaraan, na sa wakas ay tuluyan ng naglaho. Habang unti-unting nababawasan ang mga tao sa silid, naiwan silang dalawa ni Bughaw, nakatayo sa magkabilang dulo ng aisle na parang dalawang islang pinaghiwalay ng isang malawak na karagatan ng mga nasabing salita at mga nasirang tiwala. Si Hiraya ay kasama pa ng social worker sa labas. Binibigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Dahan-dahang lumakad si Bughaw palapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila maingat, na parang natatakot na baka tumakbo siyang muli palayo. Huminto ito sa harap niya. Ang mga mata ay puno ng mga emosyong hindi niya pa kailanman nakita dito. Pagsisisi, hiya, at isang malalim na kalungkutan. Sinag, sabi nito. Ang boses ay mahina. Patawad. Isang salita lang, ngunit sa salitang iyon, narinig ni Sinag ang bigat ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang bilyon-bilyong pisong nawala. Ang imperyong isinugal niya. Ang pride na nilunok niya. Lahat para sa kanila. Bughaw, sagot niya. Ang sariling boses ay nanginginig. Hindi mo kailangang gawin yon. Ang pagsira sa deal. Sobra-sobra yon. Umiling si Bughaw. Hindi. Kulang pa nga yon. Walang halaga ang kumpanya ko kung kapalit naman noon ay ang pagsira sa buhay ninyo. Dapat matagal ko nang naintindihan yon. Tumingin ito sa sahig. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Sa panloloko, sa kasinungalingan. Tinitigan siya ni Sinag. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay hindi na ang malamig na CEO na nakilala niya. Ang mga pader nito ay gumuho na. Ang nakikita niya ngayon ay isang taong naligaw, isang taong nasaktan, isang taong natutong magmahal sa pinakamahirap na paraan. Salamat, sabi ni Sinag. At sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Salamat sa pagligtas mo sa amin, sa pagligtas mo sa anak ko. Hindi, sabi ni Bughaw.
Sa wakas ay nagangat ng tingin at ang mga mata nito ay kumikinang dahil sa sarili nitong mga luha. Kayo ang nagligtas sa akin. Itinuro ninyo sa akin kung paano muling maging tao. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Humakbang si Sinag palapit. Pagkatapos, sa isang iglap, ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya ay naglaho. Napalitan ng isang emosyong mas malakas pa, ang pagpapatawad. At kasama ng pagpapatawad ay ang pag-amin sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Natakot ako, aminado niya. Natakot akong magtiwala ulit. Natakot akong masaktan. Pero mas natakot ako nung akala ko, mawawala ka na sa amin. Sa pag-amin niyang iyon, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Bughaw. Isang ngiting puno ng pag-asa. Hindi na ako aalis, pangako niya. Kung hahayaan mo akong manatili. Bumukas ang pinto ng courtroom at pumasok si Hiraya. Tumatakbo palapit sa kanila. Mama, Tito Bughaw! Sigaw niya. Hindi siya tumakbo papunta sa isa lang sa kanila. Tumakbo siya sa gitna at sa isang kilos na puno ng inosenteng katalinuhan, hinawakan niya ang kamay ni Sinag at ang kamay ni Bughaw. Pinagsama ang mga ito. Uwi na po tayo, sabi ng bata. Nakatingala sa kanilang dalawa, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Magkakasama po tayo. Naramdaman ni Sinag ang init ng kamay ni Bughaw na nakahawak sa kanya. Tumingin sila sa isa't isa, sa ibabaw ng ulo ni Hiraya. At sa pagkakataong yon, wala nang kailangang sabihin. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang lengguwaheng mas malalim pa sa mga salita. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa Baryo Amihan ay mas magaan. Ang Klinika Pag-asa ay masigla, puno ng mga gamot at kagamitan. Salamat sa isang anonymous donor. Isang hapon, habang nagdidilig si Sinag ng mga halaman sa labas ng klinika, dumating si Bughaw. Hindi na siya nakasuot ng suit. Simple lang ang damit niya. Sa mga kamay niya, wala siyang dalang mamahaling regalo. Sinag, sabi niya. Ngumiti si Sinag. Bughaw. May gusto sana akong ibigay sa'yo, sabi niya, at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing, isa itong luma at simpleng susi. Ano to? Tanong ni Sinag. Umuupa ako ng isang maliit na bahay dito lang sa malapit. Paliwanag niya. Medyo nahihiya. Hindi ito mansyon. Simple lang. May maliit na hardin para sa'yo at isang kwartong pwedeng lagyan ng maraming libro para kay Hiraya. Tumingin siya sa mga mata ni Sinag. Gusto ko sanang tulungan mo akong gawin itong isang tahanan. Hindi niya sinabing, pakasalan mo ako. Hindi niya sinabing maging tayo. Ang sinabi niya ay isang bagay na mas totoo at mas malalim. Bumuo tayo ng isang tahanan. Kinuha ni Sinag ang susi. Ang malamig na metal ay uminit sa kanyang palad. Tumingin siya kay Bughaw, ang lalaking dumaan sa apoy para sa kanila. At ang sagot niya ay simple lang. Halika, sabi niya. Simulan na natin. Ang araw ng kasal ni na Bughaw at Sinag ay hindi ginanap sa isang malaking cathedrals o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito sa hardin ng maliit na bahay na sabay nilang binuo sa Baryo Amihan. Ang mga bisita ay hindi mga bilyonaryo o mga politiko, kundi ang mga kapitbahay nila, ang mga pasyente mula sa klinika, si Lina at ang mga kaklase ni Hiraya. Ang hangin ay puno ng amoy ng sampagita at nilutong pagkain. Ang musika ay hindi mula sa isang string quartet, kundi mula sa isang lumang gitara na tinutugtog ng isa sa mga residente. Nakatayo si Bughaw sa harap ng isang munting arko na pinalamutian ng mga bulaklak, naghihintay. Ang suot niya ay isang simpleng barong Tagalog. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa kaba ng isang business deal, kundi dahil sa purong kaligayahan. Sa tabi niya,
Si Hiraya, ang kanilang munting flower girl, ay nakasuot ng dilaw na bestida, katulad ng bestida nito nung una silang magkita. Pagkatapos, tumugtog ang gitara ng isang malambing na himig at lahat ay napatingin. Naglakad si Sinag sa aisle, nagawa sa mga nagkalat na talulot ng bulaklak. Ang suot niya ay isang simpleng puting bestida. Walang mamahaling alahas, walang magarbong belo. Ngunit sa mga mata ni Bughaw, siya ang pinakamagandang babae sa buong Sansinukob. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Nang makarating siya sa harap, hinawakan ni Bughaw ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati nanginginig sa galit, ngayon ay magkahawak ng may pagmamahal at pangako. Ako, si Bughaw Dalisay. Panimula niya, tinitingnan si Sinag sa mga mata. Ay dating isang lalaking naniniwala na ang lahat ng bagay ay may presyo, na ang kapangyarihan ay nasusukat sa pera, at ang tagumpay ay nasa tuktok ng isang gusali. Huminga siya ng malalim. Ngunit dumating ka at itinuro mo sa akin ang tunay na halaga ng mga bagay-bagay. Itinuro mo sa akin na ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi yung may pinakamaraming pera, kundi yung may tahanang inuuwian. At ikaw, Sinag, ikaw at si Hiraya, kayo ang tahanan ko. Ipinapangako kong gagawin ko ang lahat sa bawat araw ng buhay ko para maging karapat-dapat sa tahanang ito. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sinag habang siya naman ang nagsasalita. Ako, si Sinag Mercado, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Ay dating isang babaeng naniniwala na kailangan kong maging malakas ng mag-isa. Nagtayo ako ng mga pader para protektahan ang puso ko at ang puso ng aking anak. Pero dumating ka at ipinakita mo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iisa, kundi nasa pagtanggap ng tulong, sa pagtitiwalang muli, at sa pag-alam na mayroon kang kasamang haharap sa anumang pagsubok. Hinaplos niya ang pisngi ni Bughaw. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging nandito. At ipinapangako kong mananatili ako sa tabi mo, sa hirap at ginhawa, bilang iyong liwanag, iyong kanlungan at iyong asawa. Nang sila ay idineklara ng mag-asawa, ang kanilang unang halik ay sinaksihan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Lumapit si Hiraya at niyakap silang dalawa. At sa sandaling iyon, ang 3 piraso ng isang basag na mundo ay sa wakas ay nabuo, mas matibay at mas maganda kaysa dati. Epilogue. Kinagabihan, pagkatapos ng selebrasyon, habang mahimbing na natutulog si Hiraya, magkatabing nakaupo sina Bughaw at Sinag sa kanilang munting balkonahe, nakatingin sa parehong mga bituin na minsan nilang pinagmasdan noon. Iniisip ko pa rin minsan, mahinang sabi ni Bughaw, ang braso ay nakaakbay kay Sinag. Paano kung hindi naligaw si Hiraya papunta sa opisina ko nung araw na yon? Ngumiti si Sinag at isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Siguro, yun ang paraan ng tadhana para hanapin mo ang daan pauwi. Tiningnan ni Bughaw ang kanyang asawa, ang ilaw ng kanyang buhay. Tiningnan niya ang kanilang munting bahay. Tiningnan niya ang payapang baryo Amihan. Hindi na siya ang hari ng Dalisay Tower. Siya ngayon ay isang asawa, isang ama. At sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Naintindihan na niya sa wakas. Ang pagiging ama, ang pagiging bahagi ng isang pamilya ay hindi isang bagay na binibili. Ito ay isang bagay na dahan-dahan mong binubuo, araw-araw, sa pamamagitan ng oras, pasensya, sakripisyo, at walang katapusang pagmamahal. Ito ang pinakamahalagang investment na gagawin niya sa kanyang buong buhay, at ang tubo nito ay hindi masukat ng anumang halaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang patunay na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi ang mga bagay na ating pag-aari, kundi ang mga taong ating minamahal. Ang isang pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa puso. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin
Sa paglalakbay na ito, naway napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang kwento ni Nabughaw, Sinag at Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.